when it comes to Risa Ontiveros, walang pakialam sa batas yan. Yan ang babatas na walang galang sa batas. Useless yung ginagawa ni Senator Risa. Gusto mo lang hiyain. Ano lang yun pasikat lang yun Useless yun. May kaso na yun. The same things na pinagsasasabi doon sa Senado kahapon, yun na rin ang alegasyon laban kay Pastor Kibuloy sa korte. O para ano pa yun? Subjudice nga yun Halabag nga sa batas yan. But of course, gusto mo lang hiyain na sa harap-harapan marinig niya yung witnesses against him. Mangyayari na po yan sa korte. So, walang silbi ang pinaggagawa mo, Risa. Magiging duplication lang. Ang imbestigahan mo, di ba, mahal na mahal mo yung PhilHealth. O, di ba? Di ba naging, parte siya ng PhilHealth? PhilHealth, yan, Yun, ba't hindi nang imbestigahan niya? Di ba mahal niya PhilHealth? Bakit ito, nasa korte na? Uulitin mo na naman. Kamote. Bakit? Di ba gusto mo noon makasuhan? Lagi mong pinagsasabi. Dapat panagutan niya yung ginawa niya. Ayan na ang korte. Arestado na yung tao, nakakulong na. Hihiringan na. Anong silbi kung gusto mo lang hiyain na sa harap-harapan marinig niya yung witnesses against him? Mangyayari na po yan sa korte. Anong ginagawa kahapon? Habang nagkakagulo. Hinihiringan si Kibuloy. May kaso na nga sa korte yon. Useless yun Useless yung ginagawa ni Senator Risa. Ano lang yun pasikat lang yun Useless yun. May kaso na yun. The same things na pinagsasasabi doon sa Senado kahapon, yun na rin ang alegasyon laban kay Pastor Kibuloy sa korte. O para ano pa yun? Subjudice nga yun Halabag nga sa batas yan. But of course, when it comes to Risa Ontiveros, walang pakialam sa batas yan. Yan ang babatas na walang galang sa batas. Ba siya? Hindi. Hindi pala. Kaya pala. Bakit? Di ba gusto mo noon makasuhan? Lagi mong pinagsasabi. Dapat panagutan niya yung ginawa niya. Ayan na ang korte. Arestado na yung tao, nakakulong na. Hihiringan na. Anong silbi kung gusto mo lang hiyain na sa harap-harapan marinig niya yung witnesses against him? Ngayon po, nandito na po kayo. Bumabagyo man, ay magkaharap na po tayong lahat. Today, Mr. Kibuloy, your victims will confront whom they believe to be their abuser. Wag po kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Today, mga kasama, dear colleagues, sama-sama tayong matututo, maglalagom, magwawasto, at pinakamahalaga, maghihilom. We will all heal. At this point, pagdating po ni Majority Leader, mag-opening statement din sila. At sa ngayon, may I request our committee secretary to recognize the resource persons and administer the oath to those who are here for the first time. At ganito po ang ating daloy, ladies and gentlemen. Today is about the victim survivors. Matagal nang pinatahimik, matagal na tinakot. Ngayon po ay bibigyan natin sila ng puwang magsalita. Mayroon din po tayong mga witnesses dito na minsan nang nagpakita sa ating hearing. Para sa kanilang kaligtasan ay gumamit po sila ng ibang pangalan. Kung ano-ano ang nadinig galing sa mga taga-KOJC. Kesyo daw, duwag, ayaw magpakita ng mukha. Ngayon po, magpapakita na ng mukha at buong pagkakilanlan sina Yulia Tartova, nakilalang alias Sofia, Edward Ablaza Masayon, nakilalang alias Jackson, at Joar Martinet Olimba, nakilalang alias Jerome. Mangyayari na po yan sa korte. So, walang silbi ang pinaggagawa mo, Risa. Magiging duplication lang. Ang imbestigahan mo, di ba, mahal na mahal mo yung PhilHealth. Di ba? Di ba naging parte siya ng PhilHealth? PhilHealth yan, Di ba sabi nga, naging maganda siya nung siya ay nasa PhilHealth.
Oo, may aligasyon pa. Maganda naman talaga siya. Hindi, bigla daw gumanda kung bakit daw gumanda. Yung nasa PhilHealth, tumangos yung ilong. Malaking sweldo. Oo, ewan ko. Kasi mga aligasyon lang naman, hindi ko sinasabing tama, na ito ay kumuha ng pondo ng PhilHealth. Hindi ko sinasabing guilty siya, may aligasyon. Totoo naman meron, hindi po nanggaling sa akin. O, bakit? Ngayon, yung PhilHealth, ginagatasan. Para ilagay dun sa mga pondo, yung mga parang pondo pang ayuda. Kinukuha sa PhilHealth, 80 ba o 90 billion. Ba't hindi nang imbestigahan niya? O, di ba mahal niya PhilHealth? Bakit ito, nasa korte na? Uulitin mo na naman. Kamote. Sabi nung nakakaintindi, sabi niya sa akin, paano may pondo kasi dyan? Kaya daw laging may investigasyon. Ewan ko, kung anong pondo. Hindi, ano lang yan, papagwapo lang yan. Ganun po ba? Pagpapaganda lang yan. Di naman siya magre-re-election pa, di ba kananalo lang niya? Okay, si Risa laging kulelat yan kung hindi number 11, number 12. Alam mo, ngayong nakikita nila na talagang, kasi nga, baka akala nitong mga senador, congressmen natin ay nakakapuntos po sila. Walang nagsasabing tama sila. Mga sarili lang nila, mga chuchu lang nila, mga PR lang nila. Yan. Patulad yung Quadcom, kilala ko kung sinong PR niyan kasi ang tagal ko hindi ako PR na practitioner. Pero nag-umpisa ako sa PIO ni Office of the Vice President panahon ni Doy Laurel. So kilala ko lahat yung mga PR na yan. Ang mentor ko si Ike Gutierrez, napakagaling na tao. Opo. I hope he's well. Ang alam ko ay may karamdaman daw. I grew up on public relations. Kilala ko yung mga practitioner hanggang ngayon. Yung mga kita mo, paulit-ulit yung mga sinasabi. At you are lying. Pathological liar, di ba? We just want to know the truth. Same thing over and over. May mga catchwords na pinifeed sa kanila na yun lang ang sasabihin nila. Pagkatapos, alam ko naman na pa-cute lang nung PR nyo Kilala ko yung PR nyo, yung babae. Yung babae yun of Chinese ancestry. Kilala ko yung mga yan. Yan ang nagsabi sa inyo, mag-press con kayo na meron kayong bill ng EJK. Para kunyari may ginagawa kayo kasi ang common criticism sa kanila ay wala naman nangyayaring batas. At di ba, hinimay na natin yung EJK kung bakit kengkoy na batas yan. Pagkatapos, nag-press con na naman sila the next week. Weekly press con yan, maniwala kayo, na tineturn over nila sa OSG yung mga reversion, cancellation ng mga yung certificates of live birth yun only underscored the fact na useless yung ginawa nila sapagkat kailangan pa nilang i-turn over sa OSG. Oh my God.